Naku, lumilitaw ho na napakahabang panahon. Yung ginawang pag-aaral at pagpaplano dito po sa pagbebenta ng 20 pesos na bigas kada kilo dito po sa ating bansa, mga kababayan. Yan po ay ayon sa Malacanang at dapat ho, pag ganyang katagal, biro mo 3 taon, dapat planchado ho ito at kumbaga sa walang kapalpakan. Yun po. Kasi ang sinasabi, kasi marami ho mga tanong, ako nagtatanong din ako, bakit ngayon lang? Kasi pangako po ito ni Pangulong Marcos Jr. sa panahon po ng kampanya noong 2022 presidential elections. Dapat, pagkaupo niya ho sa pwesto, siguro makalipas po, sabihin natin, yung, di ba, meron siyang first 100 days, pagkatapos ho niya, sana na-implement na ho ito. Kasi pangako niya ho ito sa taong bayan. Pero bakit umabot po ng 3 taon? Yun po, ewan ho natin. Pero eto, naitanong ho rito kay Press Undersecretary Claire Castro at kayo ho ang mag-interpret. Mamaya, i-discuss ko rin ho sa inyo. Panoorin nyo rin ho mga kababayan para malaman nyo kung ano ang sagot dito ng Malacanang sa tanong na bakit ngayon lang? Ayun, parang inkanta ho bakit ngayon lang? Ang tagal-tagal na, 3 taon ng si Pangulong Marcos sa pwesto, bakit ngayon nyo lang naisipan? Ito, panoorin po ninyo, mga kababayan. Ian Gutierrez, ABS-CBN. Hi, ma'am. Ma'am, yung 20 pesos po, this was a campaign promise of the President. Pero bakit ngayon lang po ito nasimulan? Unang-una po, sa budget po, hindi po agad kinaya or masasabi natin na pinag-aralan kung paano ito mapapatupad. At ngayon po, na kinakaya po natin, hindi po ba dapat mas magpunyagi tayo? At kumbaga ay sabihin natin isang tagumpay ito ng pamahalaan para sa taong bayan. Huwag po tayo negatibo. Huwag po nating tignan na hindi maganda at sinasabing pamumulitika po ito. Sabi nga natin, noon pa po ito aspirasyon. So kung ito man ay natupad, maganda lamang po siguro nagkataon dahil ang Visayas areas ay nakipag-cooperate. At sabi nga natin, ang mga taong itim ang tingin sa kanilang paligid ay mukhang hindi makakakita talaga ng liwanag. So you're saying, ma'am, na ngayon lang nagkaroon ng budget for the 20 pesos rice? Hindi po natin sinasabing ngayon lang nagka-budget. Ngayon lang po na pag-araling mabuti dahil sa loob po ng mga araw, buwan, taon, ito po ay inaral kung paano po ito maipapatupad. Ngayon po, nakita po nila sa kanilang pag-aaral na maaari pong ibigay sa pamamagitan din po ng pagbibigay ng subsidiya. Ito po ngayon ay ating ipatutupad. Ma'am, kasi yung announcement came shortly after the President suffered a double-digit decline sa kanyang trust and approval ratings, kung saan tinuturo yung mataas na presyo ng bilihin behind the decline. Does this have anything to do with the announcement? Wala po. Dahil bago pa po nagkaroon kung anumang survey, rating ang napapakita ngayon, noon pa po ito pinag-uusapan. Nakasama po ako minsan sa isang pribadong meeting para po dito, para pa ipatupad po ang 20 pesos kada kilo na bigas. Nauna pa po ito na pag-usapan ng DA, ng NFA, bago pa po lumabas. Follow-up question. Okay, so yun ho. So napakatagal na rohong pinag-usapan ito hong pagpapababa sa presyo po ng bigas. Pero yun nga ho, bakit ngayon lang? Ang sabi po ni Press Undersecretary Claire Castro, kasi parang magulo ang sabi niya nung umpisa ay parang ngayon lang ho nagka-budget. Sa tagal, pangatlong taon na ho, ay ngayon lang nagka-budget. Tapos yung tinanong, tungkol sa budget, hindi naman daw. So pinag-aralan daw mabuti. So nagkakabuhol-buhol po yung dila ni Yusek Claire Castro. At kanyang nilinaw na wala raw kinalaman sa politika. Kasi sakto naman ho, kung iyong babasahin yung sitwasyon, bagsak po, lagapak, sad-sad, yung rating ni Pangulong Marcos Jr. sa 25%. Siya na ho ang nakapagtala ng kasaysayan na siyang pinakamababa. Akala ko nung una si GMA, dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, na 30%. So nilampasan niya ho
Yung kay GMA, dami ho ng mga iskandalo at talagang ang daming kinaharap po ng mga pagsubok sa kanyang pagiging presidente. Pero dito ho, mga kababayan, mas tinalo pa ho siya ni Marcos Jr. So, ito, balikan ho natin ng bigas. Kayo ho ba, yung ating mga taga-subaybay, ay naniniwala ho ba kayo na talagang natapat lang na taon at ngayon lang ho natapos yung napakahaba na pag-aaral at pagpaplano dito po sa 20 pesos na bigas. So ngayon lang umupo ho si Pangulong Marcos Jr. 2022 So 2025 na ho ngayon. So ngayon lang ho natapos yung pag-aaral at ngayon lang ho nila napagpasyahan na ipatupad na ito hong pagbebenta ng 20 pesos na halaga ng bigas. At dahil sa haba po, ang haba-haba po ng kanilang ginawang pag-aaral, 3 taon ho, pag-aaral at pag-review, lahat to, ginawa, sa Visayas lang ho ipatutupad. So, kala ko 3 taon na, 3 taon ho na pinag-aralan, dapat pag mahabang panahon mo na pinag-aralan, dapat to siguro planchado, ika nga, di ba? Talagang napakalinis at walang aberya. Pero bakit Visayas lang ito ipatutupad? Ang dami po nagugutom din sa Luzon at Mindanao. Di po ba? At naghahangad po ng mas murang mabibiling bigas sa mga pamilihan. Bakit Visayas lang? Kaya hindi ho natin may alis na parang mukhang tama ho yung hinala ni ni BP Sara. Mukhang baka kasi kulang sila sa boto sa Visayas. So yun po, dahil sa alam nyo naman na ang Visayas ay itinuturing po na talagang napakayaman po sa mga boto. Maraming mga botante ho dyan. Yun lang ho. Bagamat siyempre, ang version po ng Malacanang, walang kinalaman noon pa pinag-usapan yan. Ang pagpababa ng presyo ng bigas. Noon pa pala bakit kinakailangan ba? Napakabilis lang naman magdesisyon di ba? Yung ibang ang pondo maakap nabigyan ho ng budget, di ho ba? Yung ibang yung mga ayuda, di ba? Nabigyan ho ng budget. Ito pa ho, siyempre, mas kailangan na talagang pagtunan. Pangako ho ng kampanya. At talaga naman makatutulong ho sa taong bayan kung makakabili ng murang bigas. Pero ngayon lang ho ipinatupad, na-tiyempo ho. Na-tiyempo na kung saan ay sad-sad ho yung kanyang rating. Sige, pagbigyan na ho natin. Pero sabihin ho natin mga kababayan, kayo ho ba, madadala ho ba kayo sa bigas-bigas na yan? Yung ating mga taga-subaybay dyan po sa Visayas, magbebenta ho sila ng murang bigas na 20 pesos kada kilo. Madadala ho ba kayo dyan na ito 20 pesos lang yan dali niyo yung 11 yung 11 kandidato ng alyansa ng Bagong Pilipinas yung binuo ni Pangulong Marcos Jr. Yun ho, kayo ho ba, papayag ho ba kayo 20 pesos kada kilo kapalit ng kasi parang ganyan po lilitaw ho, di ba, na bagamat pinabubulaanan po yan ng Malacanang na wala raw pong kinalaman sa politika, ito pong naging desisyon. So sige, wala nang kinalaman. Tanggapin ho natin na walang kinalaman. Ito hong desisyon na 20 pesos kada kilo. Na taon lang ho na ngayon po'y panahon ng kampanya. Pero ibabalik ko naman, bakit ang tagal nyo mag-aral? Bakit napatagal nyong pinag-isipan at napakatagal nyong pinagplanuhan na halos 3 taon, tapos Visayas nyo lang pala i-implement. Bakit sa Visayas nyo lang ipatutupad itong 20 pesos na bigas? Dapat buong bansa kaagad. Kasi 3 taon yung pinag-aralan di ba? Pinagplanuhan. Bakit parang may sablay, di po ba? Kaya iba nagtatampo dito lang sa Metro Manila at iba pang mga lugar sa Luzon, maging sa Mindanao, bakit Visayas lang? Hindi lang naman sila nagugutom at hindi lang sila ang nangangailangan ng murang pagkain na mabibili. Di ba? Tulad ho ng bigas. Yun lang ho. Sana. Kayo ba, kumbinsido ho ba kayo? Yung ating mga viewers yung ating mga sukay, kumbinsido ho ba kayo na talagang dahil sa tagal ng pag-aaral at pagpaplano,
ngayon lang ho na ipatupad itong 20 pesos kada kilo ng bigas. Or, sa ibang anggulo, baka naman dahil sa lagapak, bagsak, sadsad, dapa, yung rating ni Pangulong Marcos Jr. na kung saan ay 25% lang ho. Tinalo niya pa noon si GMA, Gloria Macapagal Arroyo, na napakaraming pagsubok at eskandalo na dinanas ho at kinaharap sa kanyang panunungkulan. Okay, so sa mga bago ho kayo sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Subscribe, i-share at i-like. Para lagi kayong updated dito po sa ating mga pagtalakay sa mga mainit na issue ng bayan. Trabaho lang po, walang personalan. Muli, ito po si Kaeli. Magandang araw po sa ating lahat.